Inabsuelto ng korte si dating Senador Leila de Lima sa isa niyang kaso kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Ayon sa korte, malaking bagay sa kanilang desisyon ng pagbawi ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos sa una niyang testimonya laban kay de Lima. May report si Ian Cruz. Puno ng pag-asa si dating Senador Leila de Lima nang dumating sa Muntinlupa Hall of Justice para sa promulgation o paglalabas ng desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa kasong illegal drug trade laban sa kanya at sa dati niyang bodyguard na si Ronnie Dayan. Maya-maya, napuno ng hiyawan ang labas ng Hall of Justice. Absuelto sina de Lima at Dayan. Answered prayers on a glorious day. This is the beginning of my vindication. May I say this to my oppressors? You better never crucify the Lord. Sabi ng korte, malaking bagay para mapawalang sala sina de Lima at Dayan ang pagbawi ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ng kanyang testimonya. Nandun ako December. Si Ragos ang saksi ng prosekusyon na nagsabi noon na siya ang naghatid ng 5 milyong pisong drug money kay de Lima na gagamitin daw para sa kandidatura nito noong 2016 elections. Binawi ito kalaunan ni Ragos at sinabing pinilit at tinakot siya Hinoy Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay, nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya. Ayon sa abogado ni de Lima, emosyonal ang dating senador nang marinig ang hatol sa kaso. Siya ay napaluha at siyempre tuwan-tuwa siya. Yung kanyang reaction ay nagpapasalamat talaga siya sa hukuman, nagpapasalamat siya sa mga kababayan natin, nagpapasalamat siya sa inyong mga media na sinabi niya hindi siya pinabayaan. Ang aking kapatid po ay unting-unti nang nakakamtan ang katarungan. The judge did the right and just thing. Sa isang pahayag, sinabi ni de Lima na mulat sa pool, hindi siya nagdududang maabsuelto siya sa lahat ng anyay gawa-gawang kaso ng rehimeng Duterte. Hininga namin ng reaksyon si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ukol dito. That is the decision. As a lawyer, I have to accept the decision of the court. Well, in the first place, I'm not interested at all because I never initiated any case against her. Sabi niya, I have nothing to do with it. The options of the prosecution are still open. Okay. The legal remedies. We will be discussing it because we have not yet read the entirety of the decision. Although we are saddened of the decision, but we have to study first the reason behind the decision so that we can decide what options we are going to take. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sinabing patunay ang desisyon ng korte na gumagana ang sistema ng demokrasya ng bansa. Sinabi niyang inabutan na lang niya ang mga kaso ni de Lima nang maupo siya sa DOJ. 2 kaso laban kay de Lima kaugnay sa Bilibid drug trade ang ibinasura na ng korte. 1 kaso na lang ang nakabinbin. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.